dapat nating gawin? Lalo kung may bata ka, may Correct. matanda ka, naku, Diyos mio. Kakausapin po natin ang isang certified safety and health professional at founder po ng Royal Rescue Preparedness Fleet, Ayan. si Sir Rainiel Florentino. Sir Rainiel, magandang umaga po. Good morning po. Hi, hello. Good morning po sa inyong lahat. Ayun. Good morning po, Miss Doris and Sir Robert po. Good morning po. Good morning. Teka lang, bago tayo magtuloy sa ating interview partner, pakipaliwanag ano nga po itong Royal Rescue Preparedness Fleet. Para ngayon ko lang narinig. Okay po. Ang Royal EMS OSH Consultancy ay isa pong private sector po na nakapokus po sa occupational safety and health and ambulance services po dito po sa Metro Manila and Luzon and Visayas, Mindanao. So basically ang tulong na rin ito. Direktamente yung Oo. tulong. Yes po, sir, ma'am. Mm-mm. Nakapokus din po kami sa humanitarian services din po at yung iba pong mga activities po natin Ayan. dito Apo. sa mga private sectors. Opo. Sir Rainiel, kung narinig niyo po yung usapan namin kanina kasi ng partner ko, wala na tayong magagawa eh. Matindi na talaga yung init, yung heat index, Ayan. extreme talaga nararanasan at sabi po ng Pag-asa, mas iinit pa po Agoy. yung mararamdaman nating heat index. Sa ganito pong mga pagkakataon, paano natin mapapanatili na ligtas pa rin tayo sa tag-init considering na kagaya nga po ng situation na binigay namin kanina, dikit-dikit yung mga bahay, walang atip, yung mga puno, walang puno, semento Wala yung harapan talaga. ninyo. Oh, Paano naku. ka makakatakas sa ganung klaseng init po, Sir Rainiel? Actually, dito sa atin sa Pilipinas is adaptive na po ang Pilipinas at ang Pinoy po sa mga ganitong weather, lalo na po sa mga pagtaas ng heat index natin dito sa Metro Manila. So, isa pong classification na dapat natin gawin dyan, una, maiwasan natin yung mga direct exposure po natin. Yung mga activities po natin, bawasan natin, at kung maaari, ma-regulate natin yung pagiging hydrated po natin sa lahat ng oras at lagi po tayo nag-i-intake ng ating pong mga medicine kung tayo po ay merong mga maintenance na ini-intake. Ay, paano po yung sa Pagdating mga naman baby? sa mga Ay, sorry. environmental natin, syempre, Opo. sige po. Yung sa mga baby, gusto ko malaman paano mo. Oo, importante rin Oo, yun. lalo na pagka Actually nakaramdam po sa na mga sila baby ng at infant po, no, sila ay pinaka-sensitive po, lalo na po ngayong mataas ang heat index po natin Naku, Diyos nararanasan. ko. So sila po ay exposed sa mga heat exhaustion, heat stroke, kasama po sila doon sa pinaka target po na dapat natin silang ma-save Mhm. po doon sa mga exposure na yon. So ano, wag mo nang ilabas? Ano gagawin natin, Oo, sir? ano gagawin Better po natin gawin, Miss Doris and Sir Robert, lalo na po kung ang involved po natin ay below 10 years old. Lalo na po sila po ay merong mga conditional, no? At infant pa po. So, yung ating pong exposure sa sunlight, lalo na siyempre yan ay healthy sa mga bata at kailangan nila ng mild na heat temperature ng body. So, may duration lang ng oras or may exposure lang tayo, may timeline lang tayo palagi pag na-expose po natin yung mga bata, lalo na sa morning season. Kasi sometimes po, in the middle of 9 a.m., masyado na pong mataas yung ating heat index. At isa pa po doon, so dahil siya ay kailangan ng katawan ng mga bata at ma-regulate din yung kanilang temperature dahil sila ay very sensitive. So, bigyan natin ng pagitan yung mga exposure nila, lalo na direct sunlight, not sa labas ng environment natin. Opo. So, paano to, Sir Radiel? Kasi usually, di ba, early morning, Yan. makita mo si daddy, bit-bit Oo. ang infant, ang baby, pinapaarawan, pinapakita yung likod, di ba? Totoo, Direct totoo. sunlight. Paano ang tamang paggawa na natin ng ganun ngayon na extreme po yung init, Sir Rainiel? At what time yung the Number best? number one, kailangan maaga talaga tayong magigising at kailangan po natin talagang malimit yung oras. So from 6 a.m. hanggang 8 a.m. 6 po to yung 8. exposure ng bata. 6 to 8 lang. Yes po, Between mas that limit time. po kasi Oo. ang ating weather natin ngayon hindi katulad po nung dati na at the end of hanggang
10 a.m. Okay Oo pa nga. yung Oo. heat index. Ngayon kailangan i-regulate na yung exposure ng mga Mhm. bata dahil nga sa very sensitive. Opo. Kasi pag na-overexposure naman sa sunlight yung ating mga infant, nagkakaroon naman ng skin dry. So nagka-dry skin sila, Oo. nagkakaroon din ng mga medical condition din. Minsan Nagkakaroon ng nagiging bungang rashes. araw, naman. bungang Oo, bungang araw. Yes, opo, Tama ka dyan. rashes. Oo. Common yan sa mga bata at very sensitive kasi sila, yung ating po mga infant. Opo. Paano naman po doon sa mga seniors? Ayan, sa mga lolo't lola naman po. Sa mga senior, ganun din po ang period natin dahil ang senior at yung mga bata na below 10 years old po ay sila po yung kailangan nating i-restrict sa very exposure ng sunlight or direct sunlight natin. Dahil ang mga senior din po ay meron din po mga medical condition which Opo. is sometimes po itong ating mga senior ay meron ng maintenance na in-intake like yung sa mga blood sugar, included na rin po sa mga Blood hypertension, pressure, oo. hypertensive nila. Mm-mm. So nakakadagdag din po yun kasi yung stress level, pag na-over tayo sa exposure sa sunlight, nagiging trigger din po yun para sa mga ating senior na nagiging nila, Ayun. karagdagan sa mga stress nila. Oo. Tsaka, minsan kasi, Sir Radiel, tama ba? Minsan kahit short period, yung iba partner, iiwan sa sasakyan. Ayun. Yung baby, yung bata, Ay, sila oo. lolo, sila lola, kahit na sandali lang, dapat ba bang gagawin ngayon yun? Actually po, pinagbabawal na po natin yan at ini-encourage po natin ang lahat na hindi dapat natin iniiwan yung ating po mga bata, lalo na po infant, no? Opo. Even ng senior po natin dahil nagkakaroon po ng mga mechanism po yung environment natin, hindi agad na-adapt nitong ating mga patient po. Oo. Na possible po magkaroon po sila ng exhaustion sa loob at lack of oxygen din po at lalo na kung patay yung aircon sa sasakyan, Mhm. no? Kaya madalas po natin kailangan talaga responsible monitoring po natin. Naalala ko lang yung sa mga lolo't lola. Ano pong advice natin? Minsan kasi nalilibang sila lolo't lola, partner. oo. Di ba minsan may naka-yokoste pa. Yan. Habang nagsasalita ang mga lola mo. Tapos medyo naglalaro ng nagbibingo. Yan, oo, totoo or yan. nagsusugal. Pero sila lang magkakapatid, yung pastime nila. Minsan kasi, sir, ay hindi nila siguro, dahil nalilibang sila sa paglalaro, Tama. paano naman nila alagaan yung sarili? Mamaya, pawis na sila, hindi nila pinapansin. Yun na nga eh. Di ba? Paano Oo. yung dapat ng mga ganun? From time to time, dapat, paano ba yung interval nila? Iinom ba ng Tatayo, tubig? iinom? Oo. Baka nalilibang Actually, sa goods laro. pa rin po nating sundin yung 7 glass of water na intake natin. Regulate po natin yon daily. Maganda po yun, lalo na sa mga seniors. Sa mga bata naman, make sure po natin na napupunasan natin ng kahit anong basang towel. At even yung senior po natin, kung nakakaramdam po sila ng pagtaas ng kanilang temperature. Kasi sometimes po, yung mga sign and symptom po ng ating heat exhaustion, heat stroke, ito po kasi yung mga heat illness po na pwede nating maranasan during this season. No? Yung pagkakaroon ng mga dry skin, irritated na pwedeng maranasan ng mga bata during this season. Opo. So, continuous monitoring lang ng mga magulang, lalo na yung ating mga senior kasi medyo hindi na rin sila flexible gumalaw, no? Sa kailangan ng supervision talaga. Oo. Paano naman po yung mga exposed talaga sa Ayan, araw totoo dahil yan, partner. yun ang kanilang trabaho. Construction worker. O yan, mga Okay, street sweeper. sa mga ganito Street po, kami sweeper. po ay nasa field work din, no? Dito po sa occupational safety. Isa po sa sinasuggest namin at minamandatory po namin sa lahat ng workers outside, lalo na po yun ang mga sa field, no? Oo. Unang-una po yung kanilang personal protective equipment. Okay. No, yung kanilang pananamit, yung gear up po nila, kung ano yung mga adaptable na pwede nilang magamit during working hour, yun po yung aming ina-advise na kanilang suotin. Lalo na po yung mga construction workers po natin, kailangan naka-long sleeve at medyo maluluwag yung ating mga pananamit, yung applicable sa ating katawan.
na kahit pawisan tayo, Mhm. nagkakaroon ng ventilation, proper ventilation pa rin, no? Tapos kung tayo naman ay nagtatrabaho talaga sa direct sunlight at hindi maiiwasan, Opo. make sure yung rest hour natin, meron tayong hydration period na tinitake. Paragdagan pa ron, kung tayo talaga ay exposed talaga at meron tayong 1 hour lang na break, no? Mhm. Make sure natin yung 1 hour na break na yun, nasa lilim tayo. Yung ventilation natin, yung hangin, Ayun. kailangan free will, no, para hindi tayo magiging exhausted dun sa ating working load. Kasi siyempre habang nagtatrabaho tayo, naka-focus tayo sa work natin, pero yung environment natin hindi natin masyadong na-observe. Hindi na natin napapansin kasi trabaho ng trabaho. Yes po. Oo. Kung magbigay ng sunscreen kaya yung mga agency Pwede, na. pwede. Pwede ba yun, partner? Oo, tsaka Kasi yung- protection din yun. Tama ba, sir? Ano din yun na mas Actually, sir, nakakatulong? na-advise at meron namang mga provision na binibigay namin, like kung hindi naman sa kanila advisable na magsuot ng mga ganitong wear Mga alternative. during the work, Oo. merong alternative na mga attire kung saan mas magiging flexible sila at mas okay silang gumalaw during the working hour nila. Alright. Sige po, Sir Rainiel, maraming salamat po sa mga tips ninyo, ha. Aha. Oo, Thank you, sir, ha? Thank Mabuhay you po. Ang inyong royal, na nga yun? Rescue Preparedness Fleet. Yan, maraming salamat po, Thank you, sir. Thank you, sir, Ms. Doris and Mr. Robert. Salamat you. po si Sir Rainiel Florentino, Certified Safety and Health Professional at founder po ng Royal Rescue Preparedness Fleet. Ni-imagine ko bigla,